Good morning! Welcome to Farmers Talk 2.0. Happy Saturday morning! Good morning. Hi, morning. Good morning sa inyong lahat. Ana, ba't hindi ka nagsalita? Good morning, Ay, Miss yes, Ana. hello. Good morning po. Inintay ko lang kayo para panghuli po ako. Yes. Ang ating pong topic, Pakain sa bakat kambing, damo o ruminant feeds. Saan mas maganda ang yeah. kita at bakit? yan. Yes. Alam mo, magandang pag-usapan talaga yan eh. Kasi, kung halimbawa, ikaw gusto mong gawing negosyo at gusto mong kumita, ito natin i-analyze kung halimbawa, saan ba mas practical? Sabi ng iba, isuga mo sa damo, wala kang gastos. Yes. Hirap lang, itatali mo, ganyan. Pero yung panahon, pero kung negosyo naman, kay iba nagka-cattle feeds. Mas early yung nila. Saan ba mas silang kumikita? Yung wala silang ginastos o yung nag-invest sila ng konti sa feeds? So, yung malalaman natin. Kaya, Ana, humanda ka. Yan ako. Patay tayo dyan. Ako, wala akong kasing baka, Pero sa totoo noon, may mga kliyente ako dyan, nakakatong feeds. Mamaya ako nalang ikikwento. Yung based on true story. May mga nakakwentuhan ako, katulad ng isang ating kasama na, si Manuel, Minsan may nagpapaalaga sa kanyang baka, ganyan. So, hindi ko lang naitanong kung gaano katagal nila inaalagaan yun Kung ilang buwan. Minsan parang halos yata, parang mag-iisang taon yata, 7 months, 8 months. Tama ba? Ganun 7 to 1 year po. 7 to 1 year. Bago ma-attain nila yung saleable. So, from that time, sabi ko, bakit hindi mo pakainin ng cattle feeds? Kaya naku, may gastos pa yun. Ito, isusuga mo na lang Pagkasuga, isusuga na lang, kaya lang, sa panahon ngayon, mahirap daw nang nakasuga. Una-una, pag binalikan mo sa hapon o kaya sa gabi, makikita mo, tali na lang ang naandoon. Pag mabait-bait yung doon na kinakatay kasi, minsan naiiwan yung ulo doon. O minsan naman nagbibigay ng konting karne para sa kanila. May konsiderasyon din man yung mga cattle rustler ba tawag doon. Tapos, kung mapapansin nyo, ang mga ruminants ngayon, andyan yung nakakasakit na namamatay sila. Bakit? Nag-loose bowel movement. Tapos, ruminants na nga, nagkakameron ng intestinal infection, nalalason sila, o kasi kaya yung mga damo di ba? Yung kakainin na kung saan gumagala yan. Sabi nga, imbis na free-range chicken, ito, free-range cattle. Yes. O yun, so, mga ngain ng damo. O yun, so, yun ang sabi sa akin ng mga nakakausap ko na nagbabaka. At yung pati yung mga nagkakambing. Yan, mga ruminants yan Kabayo, kalabaw, yun. Sa yung advantages ng naka-free range or damo lang yung pinakakain natin kasi wala tayong talagang gagastusin. Kumbaga, ang gastos lang natin dyan yung tubig. Tapos yung mga itinuturok natin na mga vitamins or kung yung iba hindi naman nagbibigay ng ganun, pure damo lang yung pinapakain. So, wala talagang kokonti lang yung puhunan mo dyan. Kung yun naman ang pinaka-advantage ng damo, kung yun lang pinapakain. Pero ngayong summer, medyo kokonti yung damo natin. Ito yung nagkakaroon tayo ng disadvantage kasi diyan nagsisimula yung pangangayat ng mga baka natin kasi wala na tayong mapakain na damo. O kaya naman, yung iba ang ginagawa, nakakulong yung mga ruminants nila o yung mga cattle nila at binibigyan na lang nila ng damo doon sa kulungan. So, ang naman doon, ang disadvantage naman, hirap naman yung mga mag-aalaga dahil hahanap sila talagang damo para lang mapakain yung kanilang mga alaga. Oo, natatandaan mo na yung experimental na isang kambing natin, di ba? Oo. Pero mo, iisa-isa yun. Nakita ko yung hirap maghanap ng damo. Wala ka na makita ng damo. Hanggang nanghingi na kami ng malunggay sa kapitbahay. Hindi na ubos na namin. Hanggang wala na kaming makuha, yung mga nag-aalaga na tao doon, hanggang natuto ng mag-umit ng mga malunggay. Kinabol na sila ng mga may-ari may malunggay. Hanggang nag-decide ako, patayin na lang. Kasi nga, scarcity ng food, di ba? At saka isa pa, pag yung sinusuga mo damo, kailangan bigyan mo pa rin sila ng salt block. Yes. Diba? Yung Opo, asin. kailangan po.
Bakit ba, Ana? Ayan po, yung salt block na tinatawag natin, isa yun ay pampagana para sa mga baka. At saka isa sa mga nutrient requirement kasi nakukuha nila dun yung NaCl, yung tinatawag na sodium chlorine. Isa sa mga kailangan ng katawan ng baka. Para at least makatulong po sa pagdadigest kasi syempre, ang kinakain nila is damo. Nakakatulong po yun para makakuha ng extra energy para mas lumakas po yung mga baka. Dahil po yung ano po sila, nakasugat, di ba po? Lalo ngayong summer, so prone po sila sa heat stroke o kailangan lagi dapat may tubig silang naiinom kung isusuga natin ating mga baka. Tsaka bukod doon, di ba, yung salt ay maraming minerals yun, di ba? Yes po. Yun po natin yung sinasabi nating sodium and chlorine. Yan po. Ayun, kaya ko lang tinanong sa iyo kasi para ma-explain mo sa kanilang mabuti kung ano pa yung naandoon kasi kinalimutan mo eh. Opo, yun po. Anyway, so makikita natin yung pag nag-aano tayo ng mga damo, mga kakulangan, yung hirap, pagod. Pero kung, halimbawa, nasa bundok ka talaga, walang-wala, at napakaraming damot, maraming pakain. So, wala namang problema. At saka wala namang mga nag-i-spray dun eh. Okay pa yun. Opo. Pero ngayon, sa panahon ngayon, miski bundok na sabi nga natin, wala nang virgin forest ngayon eh. Oh. Eh kasi lahat narating na eh. Di ba? Oh. Tsaka yung mga chemicals, halimbawa, yung fumes ng mga eroplano, babagsak din doon. So, mga sanhi din yan parang pagkakalason ng mga baka. Di ba? Yes. Okay, so ano pa, Ani? Yes, kasi kung halimbawa titingnan natin yung advantages ng pagpapakain ng damo, lumalabas na katipiran lang ang parang pinaka-bottom line doon, na hinahabol natin. Dahil lalo na kung nag-aalaga ka, malapit ka dun sa mga ganon, yung masusuga mo siya. Yes. Paano kung nag-aalaga ka sa wala namang ganun lugar? So, cut and carry ka, maghahagilap ka, katulad ng sinasabi ni WBA, scarcity. So, lumalabas na pwede lang ito dun sa hanggat meron ka nakukuha. And what are the disadvantages ng pagpapakain ng damo? Yun nga. Tsaka, alimbawa, sabi nga, it's still, sa akin, parang logic din. Halimbawa, nasa probinsya ka, malayo ka, may palayang ka. Opo. Hindi ba yung rice stock is pakain din sa baka? Yung tinatambak nila, kinakain ba ng baka Dayami. yan? O yung dayami? Yes po. Yes. Kinakain ng But the baka. goat Yes hindi po. niya kakainin niya. Alelin? Pero yung goat hindi niya Sa kinakain. baka. Sa Baka baka. lang. Baka lang. So, kung halimbawa may palayang kayo, malaking ang palayan ninyo, siyempre, tatanggalin yung palay doon sa Yung uhay, puno, yes po. sa uhay. So, matitira yung stock. Ito yung nakikita ko sa bukid na may kawain sa gitna na nakatambak na parang bundok. Yung haystock sa English, Yes. haystock. So, yun, pwede kayong mag-ganon, nakatambak lang, saan nyo dadalhin yun? Di yung pinakamaganda, mag-alaga ka nga ng baka. Di ba? Yung baka, mag-alaga ka ng baka. Tapos, yung salt block naman, Tubig. Tubig sa dagat. Tubig Tapos alat. yung gata, lalagyan nyo ng gata, yung pakukulan nyo hanggang ma-dehydrate yan. So, pag na-dehydrate yan, mabubuo mo na yung salt doon. Yun na yung salt block. Actually, natutunan ko yan doon sa Bisaya eh. Yung, kasi meron pag kumakain kami ng kanin doon, meron parang yung pinong asin na inaano nila, pinakapatis, yung iaano mo sa kanin. Opo. Ayun. Tapos, magkakain ka nakakamay. Naku, ang sarap-sarap. Hanggang na, sabi ko, saan na kinukuha to? May bundok ba nito? May yun, tinuruan ako ng mga tao doon. Kaya, ngayon, sineshare ko sa inyo yon. Kung hindi nyo pa alam. Ayan. So, yun, pwede yun kung gano'n, kung meron kayong So, kinakain din ba ng kalabaw yon? Ang dayami. Ang dayami? Yes po. Pero yung ibang ginagawa, sir, is nilalagyan ng molasses. Ang molasses. Yes Oo, po. Ayun may po. lasa. Ay, karagdagan din po, kung marami talaga tayong palay, hindi lang po dayami, pwede po natin gawin na silage, ang mga rice straw. Pwede po natin i-imbak kung sakaling nagkataon na, katulad nitong summer po, kung may imbak po tayo ng silage, hindi na po na rin din tayo mamumblema
sa pagpapakain natin sa mga baka. Yan po, pwede natin gawin po yan. Ano ba yung difference na silage sa hay stock? Hindi ba yun eh? Yung hay stock, i-imbak mo na yun eh. Ano po yun eh, pag silage siya, meron pong... Parang binuro, sir. Oo, binuro eh. Opo, binuro. Aasim yung medyo maasim ng konti ang amoy nun. Ano ilalagay mo doon para buruhin mo? Yung yung molasses? May molasses. Ayaw, molasses. Tapos bipit-pitin mo siya para wala ng hangin. Tapos nakasupot yun and then imbakin mo siya. Anong pwede kong alternative na pwedeng gawing molasses? Pwede ba ako dahil may mga buko-buko ako? Pwede bang gumawa nung, di ba yung coconut sugar? Paano ba process noon? Mahirap gawin ng coco sugar. Mahirap ba? Ayun. Kasi yung... Kaya mahal eh. Ganun. Kaya kinoconnect ko. Opo. Ay, yung na lang, pukyutan na lang. Marami na sa bundok. Kaya pwede pa yung mag-alaga kayo ng pukyutan. Yung, kumbaga, back to zero native, Pero kung nasa syudad tayo, mabibili naman yung molasses. Mura lang yan. Ayan. So, yun pala. So, yung hay stock, pwede mo ring i-imbak yun. Ilagay mo nila sa bubong. Kasi pag umuulan, mababasa yun, aamagin yun, di ba? So, pag may amag yun, hindi na pwedeng kainin ng baka. Tama ba? So, pwede yun sa mga mushroom. Okay. Tama po. Okay. So, but then, of course, ang pinag-usapan natin, ruminants, kumbaga, binibigyan lang namin kayo ng idea kung saan yung maximize kung ano yung meron kayo sa bukid. Kung sakali namang walang asin doon, ay bagay, yun, bibili ka na lang sa bayan siguro, mas madali yun. Kaya depende sa availability ng mga, yung mga sources ng pwede pagkain. Kasi ang kambing, more on, damo din sila, pero mga ipil-ipil, kakawate, mga ganun yung kinakain ng kambing. Yun, pwede na yun kung nasa bukid ka. Yes. Yun, kung nasa bukid ka, remote areas. Pero kung medyo nasa urban ka, mga Batangas, malapit na yun sa So, mauubos yun. Hindi ka pwedeng mag-alaga ng marami lalo kung... Yes. Siyempre, ang tao dito sa, yung mga area, Calabarzon, medyo business-minded na yan. Ngayon, kung nasa bundok ka, medyo ang utak mo niyan opinion ko to survival. Nalilibang ka hanggang sa lumipas ang panahon, tumanda ka hanggang sa kuning ka na-enjoy mo yung buhay mo kasi yun yung gusto mo, doon ka nag-enjoy. So, it's something like quality of time. At saka yung quality of life. So, pero kung dito, talking about, itong sa live streaming natin, mga netizen natin, of course, ang nakikinig yan, it's more of making it as a business. So, okay, nagbigay lang tayo ng idea na ganon. So, kung tayo ay pupunta sa traditional na to, nakita natin yung ibang mga disadvantages, let's say, nasa, Bulacan, Pampanga ka, na malalapit, Quezon Province, o Bicol, mauubusan kanyang cotton carry. Sabi nung iba, hindi, magtatanim ako ng ano ba yung tinatanim? Marami sila tinatanim, napier. Yun, napier grass. Di mga 3 hektarya, 4 na hektarya, depende sa gagalawan mo. Pero still, how long it will take for them to grow para i-harvest mo at pakain mo lang sa baka na sandali lang nila kakainin yan. So, it is not enough. Di ba? So, pero sabi nga natin, meron na ako dyan mga kilala nga. Sa Batangas, marami pa rin ganyan. Suga-suga lang. Siguro sa kanila, yung mga nakaupo, umaga at hapon, yung wala na talagang ginagawa, mga sabihin natin mga pa-retire na, miski bata, sabihin na natin tamad. Ayun. So, ganyan gali, umaga, dadalin, pag-uwi, kakain, babarik, o iinom, o gagala. Sa hapon, kukunin yung baka, iuwilit. Kumbaga, at least may nasa ako after 8 months or 1 year, pag ibinenta to, kikita ko, halimbawa, sa isang baka, halimbawa, paalaga sa'yo, pagkaalam ko yan, halimbawa, nabenta na kung ano ma-amount. Kung ano yung ihiwala yata dyan yung nagastos sa baka, binili sa baka, pati paghahatian nila yon. Katulad nung kaibigan ko nga na yon, kumita siya ng 25,000 after 8 months. Sabi ko, 25,000, 8 months. I-divide mo nga yung 25,000 sa 8 months. Ilan ang lalabas? 3. 3? 3 times 8, 24. Okay. O sabihin na natin ganun. So, around 3,000, plus or minus 3,000 in 1 month. Do you think that is enough for you? Di ba? Enough ba yun para sa inyo na kikit
gagawin yung kita. Not unless may iba kayong negosyo, talagang passion nyo lang yon. Ganyan. But then, what about kung sakaling, mamaya ikikwento ko sa inyo yung mga results ng yung mga tinulungan natin dyan noon na nagulat sila doon sa kinita nila sa baka. Ayun. So, ako kasi as a businessman and entrepreneur, kino-compute ko yung ganun eh. Halimbawa, may Halimbawa sa baboy, mag-alaga ako. After, let's say, 4 months or 5 months, kikita tayo ng mga 1,800, sa isang ulo, 1,800, di ba? I-divide mo ng 4 yun. Magkano ang kinita mo doon? Oh. Ano po uli? Kung 1,800, divided by 4. Sa 4 months na. 450 lang. 450 lang. Okay. Ngayon, para tumubo ka dyan, damihan mo yung baboy mo. Kunyari, times 100. 200 200 na baboy. eggs, na gano'n, no? Yung mga fatteners, para makuha mo yan. Pero, nung in-introduce natin yung mga technology natin, yung hog budget feed, kumikita sila ng 4,000 to 5,000 per head yata, no, Ana, no? Apa. Oh, yung 4,000 to 5,000. Save mo ng 4,000. So, doon sa isang ulo, kikita ka ng, save mo ng 4,000, divide mo ng 4, may 1,000 ka na. Di ba? Eh, kung may 200 na, 1,200, magkano yun? Di ba? O di, it's worth. Kasi mas lumaki yung kita mo. Tsaka yung kumbaga, every month, ganito palaki na, may inganyo kang mag-alaga ng baboy. Di ba? Kung yung utak mo, kaya nga mina-mindset natin ng mga tao rito, how to be more entrepreneurial when it comes to sa passion nila. Samahan nyo na. Mas mai-enjoy niyo yung ginagawa nyo kung kumikita rin kayo. Mas kumikita kayo. Miski matanda na kayo, siyempre, alam nyo ang tao, miski matanda na, gusto pa rin kumita ng pera niyan. Hindi naman for magdidrink sila, no? But it's actually more of the thrill, fun, and excitement. And you also do that. Ano ba, nagninegosyo. You make it as a thrill, fun, and excitement. Yung excited kayo na nag-alaga ka, tapos kumikita kayo ng malaki. In fact, kung susumahin nyo yan mas malaki pa yung kita nyo dyan pagka magtatrabaho kayo But then, hindi naman alagaan, maganda naman sweldo nyo. Ba't kayo aalis sa trabaho nyo? Di kumuha kayo ng caretaker, sweldohan nyo na maganda kasi kikita din kayo. Kumikita na kayo sa negosyo nyo, meron pa kayong regular na kita sa trabaho nyo na sigurado. Ayun. So, kumbaga, ganun ang mindsetting natin sa dito sa mga netizen natin sa mga natin, tagapakinig. So, ganun ako magsuma pag nag-aalaga ako ng anything or any business na pinapasok ako, any investment na pinapasok ako. Ganon. Meron lang na mga, halimbawa, kung may sobra akong pera, talagang wala na akong paggagamitan, okay, real estate, bibili akong ganyan. So, after how many years, ganyan. Katuwiran ko, okay, nakawin na lahat ng nakawin, yung lupa, mag-apret. It doesn't matter, basta wag lang ako ma-pressure. Yun. Kumbaga, binabalance ko rin lahat sa akin. Kasi, kung lahat tayo hindi magiging ganyan ang way of thinking natin, ito na lang tayong Philippines. At saka, kung hindi natin ipa-follow yung, baka mapasama naman ang pangaral dito, yung credibility, honesty, and sincerity, tsaka yung teamwork, supporting each other, we will never grow. We will never grow. It's very hard to attain something, lalo kung selfish tayo. Sabi nga, marami sa atin nagagalit sa Chinese, but there are some good points that we also learn from this Chinese businessmen. Kung mapapansin nyo sa kanila, bibihira naman ng tapos talaga di ba? But karamihan sa kanila, negosyante, entrepreneur. They are traders. Kasi, sila, nagtutulungan sila. Hindi sila nagbabagsakan o tinataon. They really help each other, lalo na nung araw. Although yung values niya medyo nabawasan, but still, nagtutulungan sila. Tayo, ang utak natin, sinisiraan natin ang kapwa. Pag kumakain, kung ano nung paniniragan. Kaya tuloy, ang Pilipino, ganito na lang. Wag ganon, kumbaga ganon, let the Filipino in our country shine. Yes. Yun, it's us, natutulong din sa sarili natin. Apo. So, ayun, mabalik na tayo dyan sa pinag-uusapan natin. So, ayun, yun ang point ko lang doon. Kasi minsan,
pagkausap ko yung mga nagsusuga-suga, naawa ko, Tay, ilang taon na kayo? Pedro, ilang taon na? Pare, ilang taon ka na? Bro, yung mga medyo ka-level na natin, ano ba? Yung bata-bata pa, bro, ilang taon ka na? O tapos, hindi, pagdating ng isang taon na to, bebenta ko na, ilang taon ko na, magkano kinito. Binibigyan ko siya ng parang tip na medyo mag-isip-isip ka. Tengay, That is, mindsetting kasi. Kapag yung ipinakain mo sa kanila, isinuga mo, organic. Laging yun organic Yung mindsetting ng tao. Ipinasuga, pinagala, organic. Sa totoo, hindi mo alam kung ano pinagkakakain yan dun kung ano na kinakain yan But then, sa akin kasi, I can, and I can be assured kung nakakulong sa akin yung animals, nakikita ko kung ano yung pinapakain dahil alam ko kung ano yung pinakakain ko. Just like the saying now, what you eat is what you are. What you feed your animals, and that's what they gonna come out later. Sir, may nag-comment sa atin. Sabi ni Sir Dinden Galit, useless yung topic nyo, hindi na dapat pag-usapan. May nakita na ba kayo na commercial feedlot na pakain ng damo? Baka ibig sabihin niya commercial feedlot. Baka commercial farm na pakain ng damo. Yes, yun sabi niya. Tapos, ang sabi niya po is, if a TOBI is effective as claimed, bakit walang gumagamit nito sa large-scale commercial livestock production? Hindi. Meron ho yan. Ganito po. Kasi kami dito, hindi po kami nakikipag-argue, katulad yung useless ang topic. Kayo, kung if you are really a cattle raiser, alam nyo yan. Alam nyo, I have a client here na Australian, cattle fattening, ang fattening niya is 2,000 heads. Sa US, ang lalaki ng mga cattle farm doon. Actually, pag nakita nyo, talagang yung malayo pa, ang itim-itim yung pala, panay baka lang yon. Kaya pala maitim baka. They are using talagang malalaki yung plantation nila, mga Napier grass doon, ganyan. But they still make yung cattle feeds. Sa negosyo ho kasi, maraming sikreto. Tama. So, yun yung gusto namin i-impart sa inyo. So, we look at this positively. Let's say, yung mga comments yun, yung ganyan. Actually, we do welcome that kasi for us, it is a negative approach sa, halimbawa, katulad namin, So, we can somehow explain to you kung bakit ganon. So, you might be able to listen or then you also do some research. At saka, don't limit yourself doon sa isang tao, 2 tao na nakausap nyo. So, actually, yan yung purpose ng isang organization na i-form namin para meron tayo ng exchange of ideas, sharing, paano pagpapalaki ng baka, yung ganyan. Actually, ako, sa negosyo, mas gusto ko ang cattle raising fattening. Ang ganda ng pair niya, i-explain ko sa inyo mamaya. Ang isang hindi ko lang dyan, yung market. Talagang masyadong sikreto yung market dito sa atin. Okay. Tsaka may konting, alam nyo, palakasan na, sabihin Yes. ganyan. Allow me to make banggit. Yung isa nating, kasi meron tayong friend na group na ito naman ay sikat talaga sa Kamindanawan na ang alaga nila ay talaga rancho yon, maraming baka yon na alaga, And then, tinatanong din natin sila kasi pinapakita talaga nila na ang day 1, napakapayat ng baka. And then, day 70, ayan, ang ganda na ng katawan. So, tinatanong natin sila kasi napakabuti nila. Sila, Arnel Corpus, nag-aalaga sila ng napakaraming baka and may ka-tie-up din siya dyan. Tinanong natin siya. Sabi natin, ano ang pinapakain nyo dyan? So, ang sagot nila is, andyan yung kombinasyon ng commercial feeds at paminsa-minsa lang na yung raffiges, kumbaga. So, ang purpose nila is ipakita sa tao na talagang kung commercial operation ang gusto mo, kailangan mong pakainin ng feeds. Pinakita nila na, ito, kararating lang ng mga baka na yan. So, binuhos doon, habang naka-live yun, binubuhos yung isang sakon, pahaba. Doon sa kasi ang laki nung lot, So, pinakitang binuhos yung feeds. So, sabi ni Arnel Corpus, ayan, sasanayin natin sila na kumain ng feeds. So, pinakita day 1, ito po, karaniwan tao lang to, pero mga malalaking bakahan.
na day 1, payat, tapos day 70, ang ganda na ng katawan. So, tinanong natin, gaano ang ADG niyan? Ang sagot niya ay 1.3 to 1.5. Not bad, kasi hindi naman nakukuha ng iba yan eh. Sa iba nga, karaniwan is 500 grams and 800 grams. Actually, So, yes. sa Australia, yung kausap ko yung cattle raisers na yon, ang sabi niya sa akin, basta hindi sila makapaniwala na tayong Pilipino nagagawa natin yung, I'll explain to you later. Doon sa kanila ha, 5 kilos ADG in one week. Yun, In 1 week yun, in 1 week ha. Because they're feeding Cattle feeds. Mami ako explain Ganun, sa kanya. opo. Ganito rin yung sinasabi natin na kinausap natin sa group ng isang malaki to rancho to talagang daang libo-libong baka ang alaga nila sa Mindanao po sa yan. Mindanao, oo. Sikat po na na farm ng cattle. And natutuwa tayo sa kanila kasi kung tayo nagla-livestream ng umaga, Sabado naman din sila ng hapon. Ganon. So, we invite them na sana makapanood kayo dito. Si Arnel Corpus, siya ang parang parang may kasosyo siya. Oo. So, pinapakita niya, sinasanay nilang kumain ng feeds ang mga baka kararating pa lang. Kasi unang-una para tumaba. Mabilis. Kasi kung damo at commercial operation ka, ang tagal mo maghihintay para patabain yan. Pero sabi niya, may refuges din sila. Kahit pa paano para dun sa digestion. Yes, sa digestion. And then, sinabi rin niya na on the average ay 20 kilos ang ibinigat nung kanilang baka na day 1 to day 70. Well, we would like to congratulate yung mga ganito nating kababayan na pinapakita sa tao on how to improve their production and profit. Iyan yung sinasabi natin na I hope one day we could invite them na ma-feature natin dun sa organization na gagawin natin para mapanood din ng mga tao sa YouTube na this is a Filipino. Ganyan. Yes. Yun yung sinasabi natin, look at these people na kung talagang selfish yan, they have, imagine, raising thousands of cattle, definitely you have a market already. Diba? Ako, 1, 2 cattle, miski isa nga, nahirasan ko kaya pagbibili to, I can raise, pero saan ko ibebenta? I don't know the market. But these people are teaching us how to know. Ngayon, kung tayo netizen na meron tayong bakang ganyan, kung ang utak natin hindi totoo yan, yung negative agad, yung pipintasan natin, how would we learn? How will we grow? How will you grow and improve your Hindi kaya mas maganda na napanood natin kung nagbigay silang contact address, ganyan makipag-usap tayo, sabi nga, improve your public relation or business connection. Business connection. So, ayun, makipag-connect tayo. So, I don't think na magmamadamot yan. Nagtuturo nga Yes. At saka, kumbaga, hindi sila, kumbaga, the way I look at it, they also would like to help the other cattle raisers. So, medyo ibahin na natin yung thinking natin ngayon. And doon sa organization na gagawin namin, isa po yan sa gagawin namin para yung connect. And market linkage. Yes, Global. Market linkage, local and international. Kasi, meron ding, actually, nung i-pinost natin yan, may tumawag sa akin personal na other countries, Asian countries. Opo. This is actually Filipino working with foreign countries na sa mga farm. Nung naano nila, baka daw pwede silang sumali. Kaya sabi ko, definitely yes. That's actually what we're looking for in the near future. Not only domestically, not only national capital region or the Philippines, but it's more of connect in other countries globally. Kasi pag nagkameron tayo ng connection sa kanila, lalo sa market, technology, and everything, sharing, I think the food security of the world won't be that insufficient Kasi lahat tayo nagko-connect diba? Yun. So, later on na natin yan. Okay, and then... Okay. Ako may opinion lang ako mga partners. Ang sa akin naman is, we're here, ang Team A2B, hindi natin sinasabing masamang magpakain o wag magpakain ng damo. Nililinaw po natin yan sa ating mga ruminants. Ang gusto lang po natin is magbigay ng opinion na kung nais nyo talaga na mas ma-hasten, mas mapabilis ang pagpapabigat ng hayop para mas maaga ka makapagbenta at kumita ka kagad, may isa kang option which is to feed them cattle feeds or yung mga feed concentrate.
sa ating mga ruminants. Kasi in actual, talagang yun ang nangyayari sa mga maraming mga commercial farm. So, kayo po, may option kayo. Yun lang po ang ating objective dito. Kung nais nyo pong makatipid, makamenos sa panahon ng pag-aalaga, pwede nyong gawin yon. At kung sakali man na meron kayo na-encounter na problem na scarcity or kakulangan ng mga pakain na ito, na refuges, mga damo-damo, trees and shrubs, may isa pa kayong option. Mamaya, babanggitin ni Miss Ana yung mga alternative na pwedeng ipakain magmula sa mga grass, trees, and shrubs. Bibigay din po namin sa inyo yan. Miss Cheryl. Okay. Okay po. Sige po. Yan. Okay. Miss Cheryl, Yes. you have something Yes, to say? sa akin naman, base sa pagre-research ko, may mga commercial farm din naman na gumagamit ng mga damo na yun yung mga pinapakain nila. So, combination ng commercial at saka ng cattle feeds yung ginagawa nila, mapakambing man o baka. Kaya hindi rin masama na magbigay din tayo ng damo sa ating mga alaga. Okay. Oo. Basahin ko lang to si Denden Galit. Opo. If A2B is effective as claimed, Yes, hindi pa nga pala nasagot yun. bakit walang gumagamit nito sa large-scale commercial livestock production? Mr. Galit, huwag kayo magagalit sa akin. Ha? Anyway, Hindi, baka yun na talaga niya. friends tayo, friends. Yes. Actually, may mga tao kasi na minsan pag nakita nila yung effect, yung dating promise nila, sige, isasabihin ko sa mga to, pag dumating yung nakita nila, they make it as a trade secret. Yes, most often. Most often, they make it as a trade secret. Kasi, sabi ko nga sa inyo, kami, may kliyente na, hindi ko malaman, pagkala ko, 12,000 sow level yun eh. Imagine yung 12,000 sow level. Babo yun. Tulad sinabi ko sa inyo, Australian na cattle fatteners na yan. 2,000 yung hawak niya. Ganyan. Mamaya kwento ko sa inyo yan. So, ayun. Kami naman dito, hindi naman kami nagla-livestream para ipagduldulan yung technology. Ito ay tinutulong lang namin sa inyo kasi we would like the main purpose of the company is to support and assist the farmers sa kanilang problema. Yung mga problema nyo, yun yung binibigyan namin solusyon. We really conduct a deep research on that and technology development at our own cost kasi magastos ho yung pagdating na sa R&D. Pagka proven yan, isinesya na sinasabi namin. So the best thing you can do is, why don't you try? Kasi kung kayo mismo ang nag-try, makikita nyo naman. Like katulad ng isa nating network, yung ginamit daw niya sa native chicken. So nagulat yung anak niya na biglang sumigla yung mga native niya. Tapos yung itlog, nung tinikman nila, walang lansa. Because that is actually our, yung experience. Sabi nga sa inyo, kung kayo allergic sa manok at saka sa itlog, gamit yung technology, tapos yun yung kainin nyo, makikita nyo, wala. Sir WBA, why don't you reveal yung talagang actual na ginawa natin doon sa baka na nag-average daily gain weight ng 5 kilos? Ganito yun. Yan. Ang una kong experience dyan sa Batangas, yung baka nila is what they call pagirpir. Yung pagirpir is butot balat. Tapos may FMD pa, foot and mouth disease. So, the weight of that cattle is 250 kilos. So, nung inano kami ganyan, tinanong ko ng may-ari, nung presidente mismo ng feed mill, na malaking feed mill yun sa Laguna. Sabi ko, I haven't experienced yet in cattle. But because the technology is focused on the cells, we can try. Anyway, sabi nyo, butot balat na yun gusto niya i-try. So, yun, gumagawa sila ng cattle feeds. So, nung nilagyan namin, ang i-recommend ko nga noon, 10 grams per kilo, sinunod naman niya yon. Although, siyempre, kung isipin mo, ilang kilos ba kinakain ng isang cattle? 15 kilos ba? 5 kilos? Depende po yan sa weight Kukuhanin mo lang kung ang patabain mo is nagre-range ng 350, yung matatandang baka na, kunin mo lang yung 2% ng timbang po noon. Tapos yun yung pakakain nyo buong kilos, halimbawa 350, so 2% po nan is 5 kilos. Yung 5 kilos na yun, sama-sama na yung concentrate or damo. Kayo bahala, depende po yun sa nagpapakain. Yun. Ganun po. So, imaginein mo halimbawa,
yung 10 grams, halimbawa 5 kilos ang kakainin nun sa isang araw. So 10 grams, that is, ilan na yon? 10 times 5, ilan yon? 50. Ha? 10 times 5, 50 po. 50 grams. 50 grams. O 8 times mo sa, magkano yung atubin na yun per day. Diba? Point, 0.47 times 50 grams, magkano? 23.50. 23.50. That would be the additional cost per head. So ngayon, sa sa cattle feeds mo, no? But then, actually, yung 250, na yun, basta the next day, nakita nila na yung difference sa baka. In 1 week time, nakita nila nakakalaman na wala ng sugat, and so on and so forth. After 1.5 months, di maganda na yung katawan ng baka, ibebenta na ni engineer. Nagulat yung mamimili kasi from 250, umabot siya ng 800 kilos. So, biruin mo yung from 250 to 800 kilos. So, ilan yung nag-gain na noon? 250 times minus 800. 800. 550. 550 550 kilos. 550 kilos. Magkano ba ang live weight nung baka ngayon? But then, so, isi-shorten na natin. Sige po. That time, yung kumita siya doon sa baka niya ng 70 o 75,000 doon sa baka na yon. Tapos sabi ko, engineer, hindi ba kayo nilugay? Kasi mataas ang inclusion rate ng atuboy eh. Sabi niya, talaga ikaw bata ka? Bata pa ako noon eh. May buhok pa ako noon. Sabi niya, hindi ka talaga negosyante, no? Sabi ko, medyo, nag-umpisa pa lang. Alam mo, hindi ako kukuha ng atobi sa'yo kung wala ako nakita dyan. At saka yung cost ng atobi mo, baliwala yun. Biruin mo, kumita ko ng 70,000. Bakit gagastos ba ako ng 10,000 sa atobi mo? Wala naman. Kahit 5,000, hindi naman ako gagastos dyan eh. Tapos yung cattle feeds ko, magkano lang ang cattle feeds? Kaya tuwan-tuwa siya. So, ang sumunod kong niya, yung Australian na, cattle racer na yon 2,000. So, marami silang pagirpir na ganyan. Masakit, ganyan. Payat, oo. So, in short, ganun din ginawa ko, no? Meron silang cattle feeds na ginagawa. Yung sila mismo nagmi-mix. Traktora nga, yung bulldozer ang ginagamit nila dun eh. So, nung binigyan namin, same thing, 10 grams. After 1 week, syempre, very scientific yung Australian na yon. Winay nila yung Nung nandun ako ng Saturday, 5 palit na siya ng weighing scale. Sabi ko, what's wrong? Is there anything wrong with your weighing scale? No, I just couldn't believe. I already replaced and changed my weighing scale, the one that I've been using. I even checked the calibration, everything is fine, but I couldn't believe that my cattle in just a span of 1 week have an ADG of 5 kilos in 1 day. But before that, prior to that, he asked me, sabi niya, Engineer Alvarez, what do you think would be the average daily gain of this cattle? Kasi wala akong alam. Ang naisip ko yung baboy. Kasi yung baboy, nakakapagpatimbang tayo doon ng 1 kilo, even 1.2, 1.3 kilos per day. ADG. Yung ADG na yun. Talagang sinundan namin araw-araw, kinabukasan. May veterinary pa na si Dr. Avalos. Yan. Hindi siya makapaniwala eh. So, inisip ko kung ilan yung baboy na pwedeng ilagay ko doon sa katawan, doon sa configuration niya, 5 lang ang kasya. Kaya sabi ko, 5 kilo yung posibleng ADG na makukuha niyang ganyan. Sabi, as it goes along and grows, of course, definitely the ADG will be more higher. Sabi niya, you're right, because the ADG that come out from my computation is an average of 5 kilos every day. And I couldn't believe it. Sabi niya, in Australia, if you can make your cattle gain 500 grams a day, you're one of the best cattle raiser. Sabi niya ganyan sa akin. But here, I couldn't believe 5 kilos every day. So, kaya continue siya kumukuha noon. Okay? Okay. So, as an option, meron din syempre, kailangan din naman ng mga ruminants ang parang, sabi nga na matanda, minindal. Sabi na merienda. At saka pansalit pagkain. Ang ating animal nutritionist muna ang pakinggan natin tungkol doon sa mga alternative na pwedeng ipakain din.
Yes, kasi ang topic natin is pakain sa baka at kambing, no? So, iaano ko na lahat, pati kambing at saka sa baka. Okay. So, una, kasi ang pakain ng mga ruminants, dalawang klase yan, yung concentrate na tinatawag at saka mga rapides. Yung concentrate, yung kanina sinasabi ni Miss Annie na pwedeng gumamit ng mga pakain, katulad po ng rice bran, copra meal, mais, kamoting kahoy, actually pati ang balat ng pinya ang tawag po dyan, mga concentrate. Pwede po natin alternative yan sa ating mga baka. Kung mga rapages naman po, katulad ng mga napier, mga paragrass, mga dahon ng mani, pwede po yan. Tapos yung mga dayami, silage, pwede po natin yung gamitin as bilang pakain sa baka. Ayan po. At sa kambing naman po, pwede nating gamitin yung ating ipil-ipil, kakwate, kamatsile, akasya. Yung akasya po is yung dahon at saka yung bunga. Kung napapansin nyo yung bunga niyan, yung mahaba na kulay, parang sampalok, pwede po natin yan ipakain sa kambing at saka sa baka. Pwede po natin ipakain. And katuray. And then yung mga legumes na sinasabi ng mga tricantera, pwede po natin yung pakain doon sa ating mga kambing. Sa baka, pwede rin po yan. And then may katanungan po dito, may nakita ako kung ang azola ay pwede ipakain sa kambing. Pwede po natin ipakain ang azola sa kambing. Yan po. Okay. Yes. May nagtanong po. Hello po, yung pinapakain naman sa baka at kambing namin ay grower na pang baboy. Okay lang ba yun? Kasi bihira lang available sa amin ang cattle feeds. Thanks. Yes po, pwede. Yan po yung tinatawag nating concentrate at bilang concentrate. Doon sa ating mga baka at saka sa kambing, pwede po natin yan alternative. Pwede po. Okay. May isa pa po from Sir Tembong Rodriguez. Good day, Team Atovi. Ask ko lang kung ang pakakain sa mga baboy ay 1:5 azola, tricantera, gabi, plus kung ano-ano pang mga dahon na available sa farm na may Atovi at NBM. Lalaki po ba ng mga at least 80 kilos sa loob ng mga 4 months at healthy po ba sila sa ganitong pakain? Yes po, pwede po natin gawin na, syempre hindi lang po natin basta ihalo-halo yan. May mga ratio tayong gagawin. Pwede po, maganda nga po yan kasi may mga ibang alternative na tayong pwedeng ipakain sa ating mga baboy. Okay. May tanong din ako si Ana. Ito in behalf of the netizen. Halimbawa, nag-alaga ako ng kambing, ng baka, ganyan ano. Ngayon, gusto kong gumawa ng ruminant feeds. Para, kumbaga parang gagawa ako ng pagkain ng baboy o manok na pwede kong isako. Ano yung maia-advise mo sa kanila na yung readily available dun sa mga paligid nila o yung pandagdag na commercial feeds, yun make things easy para meron sila Yun, pwede po tayo yung rice bran. Gawa ng kung malaki yung palayan natin, napakadali ho natin kuhanin yan. Yung kamoting kahoy, pwede po natin alternative yan. And then kung meron po tayong mais, ayan po, yun yung mga madadali natin kunin sa market. O sa paligid lang, magtanim tayo o kung may tanim tayo, pwede po nating alternative as pakain po yan. O yung tonsay ko, gagawa ko ng yung feeds mismo para isasako ko para sa umaga, papakain ko, kuha na lang ako sa sako. Yung parang pakain sa baboy. Matuturuan mo ba ako na, hindi ako yung mga netizen, nakikinig. Yes. Matuturuan ba sila kung paano sila gagawa ng ganyan? Opo, meron po. Kasi i-formulate po natin ng ayos yan. Bibigyan po natin ng ratio. Hindi po basta 1 kilong rice bran, ayan ay papakain. Kung meron naman pong ibang alternative na pwede nating isama, hindi lang rice bran or mais, at isasama pa natin yung mga kung anong mga root crops, pwede po natin pagsama-samahin yun at isaka natin ipapakain. Meron po tayong ibinibigay na free formulation para sa kanila. Kaya nga, yun. So, ayan po, mga netizen. Kung ano yung makikita nyo dyan, gusto nyo gumawa ng pakain sa inyong kambing, sa inyong baka, at yung mga ibang ruminants. Yun lang alam ko Sheep. Opo. Hindi, mga kali-kali. Halos isa lang yata pagkain yan no? So, yun. Opo.
Halos pare-pareho lang, pero po ay depende po kung ano yung available raw materials nila po. Actually po, i-share lang po natin, katulad nung, kasi sa Mindanao, marami talagang bakahan dyan eh. May isa po tayong user ng Atobi Plus NBM, nagpagawa po sila ng formulation sa atin. Actually, combination sa kanya ng ipil-ipil, may soya, mais, kopra, at sinamahan niya pa ng meron siyang molasses. Matagal niya pong ginamit yan. Ang resulta po, maganda, mas mabilis yung paglaki ng baka nila. Combination ng concentrate plus lagi din silang may binibigay na damo kasi marami daw damo sa kanila talaga. Ayun po, share lang po, talagang mas maganda po kung anong meron tayo, yun ay pakain natin. Kung mas maganda na i-alternative natin o combination ng roughage at saka concentrate, mas maganda po ang resulta para mas madaling lumakat po yung baka. Hindi, tsaka remind natin sa mga netizen na, yung bang malunggay, pwede rin yun, ano? Yes po, pwede po natin ibigay sa mga kambing at baka, pwede po yan. Ayan, napakadaling itanim yan eh. Pwede pa pagkain din natin. So, alam natin, kinakain din nung hayop eh. Kakainin din natin yung hayop. At least, talaga yung peace of mind na ando sa atin. So, ayan po, mga kanetizen. Hanapin nyo yung mga pwede nyong ipakain sa baka niyan at magpaturo kayo kay Miss Ana ng paggawa ng sarili nyong feed concentrate para kayo hindi nahihirapan. Miss Ana, may tanong ako. Yes po. Kasi nabanggit kanina kung yung pagkain ng baboy is pwede sa baka. Oo. Sa ruminant. Yung ang 1:5 ba is pwede din ba sa baka? Actually po yan, ating ginamit nga po doon sa kambing eh. So, maaaring ruminants naman po yung kambing. Pwede po yan sa baka at mas maganda po ang resulta. Okay. Ito naman from Freshwater Fish Farming in the Philippines Group. Sabi ni Chiki Aguilar Pascua, mabilis po ba dumami ang kambing? Sabihin, mga breeders. Ano yung question niya? Mabilis po ba dumami ang kambing? Ang kambing, alam ko, pag nanganak yan, pinakamarami 2 eh. 3 po. 3 minsan. ba? 3 po, ayan. Karaniwan, 2. Kaya yung daddy nila, 3, no? 3 ba? Apo. Po. Actually po, yung gestation period po kasi ng kambing, nabubuntis po yan ng 145 to 155 na araw o days or 5 months. Tagal din, ano? Opo. Medyo matagal. Kumbaga sa 1 taon, 2 beses lang po siya manganganak. 2 beses. Kaya nga, kung halimbawa, sa mga netizen natin, kung kayo magninegosyo talaga ng kambing at mag-breeder kayo, makikita niyan, 5 months, so twice manganganak yan, maggawa kayo ng breeder na marami para pag nanganak yan, marami rin kayo mako. Kasi sa negosyo ho, kahit tayong tao, ang hinahabol natin, yung time natin, yung panahon. Yun ang hinahabol natin eh. Kaya yung kasabi na, time is gold is really true. Ayan. Yes. Miss Ana. Yes. Tanong ni Sir Cosme Capistrano, anong commercial feeds po ang available para sa cattle fattening? Fattening po ng para cattle fattening. Yes. Ano daw yung commercial feeds? Opo. Pwede po tayong gumamit ng hog feeds, grower or finisher. O mas maganda po, finisher na lang para mas mababa po yung presyo. Kung wala naman pong finisher, grower, pwede po natin gamitin as concentrate. Okay. Yung pinakamaganda nun, yung magpa-formulate siya ng ibang kombinasyon para mas mataas ang nutrition, tamang-tama sa kanila. Tapos, ang presyo, hindi mahal. At saka yung kagandahan din po ng sarili nating pagmimix ng concentrate, mas namomonitor po natin yung bawat quality ng ating raw mats. Okay. Yun po. Corn bran, paano ko ito gawing pakain sa baboy? Corn bran po. Sa baboy po? Kasi tanong ni Rene Lial, meron akong corn bran, paano ko gagawing pakain sa baboy? Pwede po natin i-combine yun as doon sa commercial feeds. Ihalo po natin as 20% of commercial feeds. Pwede po as 1 kilo lang yung ating pinapakain per day.
kunin nyo lang yung 20%, nabawa yung 200 grams, tapos 800 grams, i-combine nyo po sa commercial feeds plus corn bran. Yun po, ihaluin natin. Mas maliles po yung feed cost nyo, kung lalo na kung ang bili po natin sa corn bran is mababang presyo. Saka mas mabilis lalaki, tataba ba, tapos yung presyo, hindi ganun kalaki. Yes po. Sabi ni Sir Renilial, paano ko ihalo ang product nyo na 1:5? Yan po, meron po kasi tayong mga iba-ibang tatlong mixture yan yung concoction natin tinatawag. So, mamimili po tayo doon. Meron po tayong 20-80, meron 70-40, 60-40, at 50-50. Yan po ay depende sa, lahat naman po yan ay nasubukan na at testing naman po. Depende po sa inyo kung ano po yung gagamitin natin. Okay. At lahat naman po yan maganda ang naging resulta. Sabi ni Jerry Badon, anong damo po yan para sa kambing? Anong damo ang pwede siguro? Ang mga damo po, pwede tayo magbigay ng mga Kakawate. para grass. Pwede rin po yung kakwate, ipil-ipil, akasya. Ayan po. Actually, mga legumes siya. Kasi usually naman, ang pinakain talaga ng mga kambing ay mga more on legumes. Kukunti lang po yung damo. Yan po. Mas malaki ang kaibahan doon sa, although na puro dahon lang sila, mas maraming kinakain na damo ang baka kaysa sa kambing. More on legumes or legumes at ravages yung sa ating baka. Oo, dugtungan lang natin to na sabi nung iba pa ay napapakain nila sa kambing ang Napier Paragrass alibangbang. Yan. Pagkain ng tao yan alibangbang. Okay, so another question. Pag damo lang at Atovi, matagal po ba lumaki ang baka? Mga 1 year pwede na ba ibenta? Salamat po. Who's going to Ana. answer that? Yes po. Opo, pwede naman po kasi usually yung mga gumagamit natin na atubi, actually yun lang din po yung pinapakain pero mas maganda po din ang nagiging resulta. Pero yung iba, hindi naman sila nasasatisfy. Gusto nila mas mapadali yung kanilang harvest, nagko-concentrate sila. Pwede naman po yan. Pwede naman po na damo lang kung yan lang po yung available natin. Pero remind lang natin sila na based on our research at saka yung experiment natin, kung mapapansin nyo, may mga ruminants na mabilis lumaki, damo lang kinakain, may mga ruminants na imbis na malaki, kain ng kain pero hindi umano. Kasi meron hong damo na edible sa kanila pero imbis na lumaki sila, lalong namamayat. Ayan po, tama po. Yun. Kasi hindi po talaga lahat ng dabo ay nakaka-gain ng weight. Yung iba, kung kakain lang, tapos idudumi nila, wala lang po. Parang dumaan lang sa kanila kasi wala silang sustansyang nakuha doon sa damo. Yun. Kasi na-experiment po namin yan. Yung talagang, sinusubukan namin lahat ng mga damo. Kaya minsan, ang talagang nakita lang namin maganda, alam niyo yung kangkong, sa tubig yan, yun yung ginamit namin, tapos kinumbay namin sa 1:5. Sabi sa inyo yung timbang ng kambing ang ganda Tapos nung kumuha kami yung mga damo dito, hindi ko alam kung anong klaseng damo yun, yung nasa daan. Pag timbang namin nawala pa yung timbang siguro parang 2 or 3 kilos yung nawala Hindi sila lumaki. So sabi namin, hindi pala lahat ng damo na kinakain nila is good. Masamang damo rin pala. Ayun po. Saka, kung isa ding tip po, kung doon sa mga nagbabagong mag-aalaga ng baka, kung bibili po tayo, ang piliin nyo po dapat yung mga steer na o kaya yung mga kapon na baka kasi mas madali po yung lumaki kaysa doon sa mga babae. Yung heifers, kung bibili po tayo o magsisimula tayo, mas maganda po yung mga nakapon na baka. Kasi mas madali yung mga expert po na nag-aalaga, mas ina-advise po nila yung mga kapon na baka. Sa halaman, pwede ba raw yung atubi? Pwede po. Punta na lang kayo sa Facebook para masabi namin yon kasi ang topic natin dito, baka. Para mas mahaba din. Para mas mahaba, ma-entertain namin. Ito may isang tanong. Galing kay Ervin Rubino Simala. Good morning po, Team Atubi. Safe po ba sa kambing at baka ang dahon ng Gemelina tree? Salamat po. Sana. Yes po.
Ayan po, actually po, kinakain po yan. Gemelina. Yes. And then, sabi naman ni Art Galindez, what causes bloat in goats? Madali yan. Nagbo-bloat yun dyan. Okay, that is actually gas. Yes. Kasi ang ruminants, hindi ba, yung nag-store sila ng kinain nila, bubulokin na para mag-ferment, di ba? So, pag nag-ferment sila, mag-produce ng gas yun, hindi nila mailabas yun. Actually, kinamamatay nila yun eh. Yes. Yun yung nga Totoo. sinasabi natin ngayon, yung grass ngayon, hindi nakatulad nung araw. Tsaka minsan may yung mga pesticide, insecticide na ano yung damo, kinain nila. So that actually affect yung system nila. Ayun, tapos namamatay sila kaya yung kinakabagan acidic. Yes. O, may mga sistema dyan minsan. Yung tips din ng mga nag-aalaga na magko-combine sila. Hindi ba yung syringe na medyo mataba? Oo. Tapos talagyan nila parang straw na para sa bibig. Ginagawa nila, sinasakyan nila yung kambing Tapos, sa may bandang ulo. Sabi, mag-ulo ng tao, ulo ng kambing. Tapos nun, susubo nila, pour speed nila yung pinaghalong olive oil tsaka baking soda. 1/4 cup ng olive oil and then konting 1 teaspoon, 1 teaspoon yata ng baking soda. So, yon combine mo, tapos ipinatitake. The next day, wala na yung bloat. yung bloat. O edi, bakit hindi na lang gawin kasi katulad ng ginagawa ko nun sa aso, kasi baka makagat ako. Oo. Ang gagawin ko, siyempre, minsan magagat, bubuka yung bibig. Pag binuka, nilalagyan ko ng kahoy. Hindi maalis yung... Kalang. Oo, kalang. Tapos may straw na ako, i-ano ko dun sa tiyan yun, hanggang sa tiyan niya, tsaka i-inject ko ng syringe. Ayun, wala sila ako, nasa tiyan na eh. Ando na diretso. Ayun, konting tips lang yun. Okay, so a question from Sir Warren Fajardo. Sa broiler, pag binigyan ba ng Atavide, di na ba sisimpunin? O, Ana, ikaw na sumagot. Depende po sa condition ng ng broiler o ng ating sisiw. Pero kung naalagaan po natin na day 1 to kung ilang days po yan at naalagaan natin na may Atavide, maaari magkasipon pero madali sila makarecover. Yun po. Ang ginagawa po natin kung sipon na sipon po, ating sineseparate po yan tapos tataasan po natin ng dosage. Ang binibigay po nating dosage po dyan, 1 kutsara sa 1 litrong tubig. Yun po yung ating papainom. Saka yung based on our experience din, yung mga naka-tunnel bend, saka yung traditional kapag ka yung, nabawa, nagsiksikan na yung mga manok, tapos nakulangan ng, yung circulation ng air, siyempre yung presence of oxygen ko konti, ayan, definitely nagkakameron ng problema respiratory nila. So, kaya yung iba ginagawa nila dyan, naglalagay ng fan o electric fan para ma-blow yung CO2 dun sa area nila, tapos ma-replace na yung air. So, meron silang bagong oxygen supply. But then, yung Atavide naman, hindi yan gamot. Kapag meron ng Atavide yung inyong manok sa inumin o kaya sa feeds, yung mga feeds naman kasi may talaga medication program na yung ating mga vet at saka nutritionist. Pag nakain nila yan, yung utilization mataas, kaya mga 1 or 2 days, minsan 12 hours na makikita nyo, subside ka agad yung sipon nila. Yon. Okay. Then, Any si question? Sir Odampo, paano po pabigatin ang patiner na baboy? Miss Ana. Yan po, bibigyan po natin ng magandang nutrisyon, yung tamang kung ano po yung pangangailangan sa stage ng baboy ibibigay natin. Halimbawa, kung starter feeds ang ibibigay natin. Kung sa ngayon po medyo mahal ang commercial feeds, pwede po natin silang gamitan mas maganda yung ating 1:5. Yan po. At saka hindi lang po basta pagpapakain, syempre yung proper management po. Yung sanitation, yan po, mahalaga po din yan. May question din si Warren Fajardo, Paano kung commercial feeds ang ihalo sa Atavide? Baka yung paano kung ang Atavide ihalo sa commercial feeds? Kasi yung commercial feed mas malaki sa Atavide. Yes. Kasi yung 1 kilo ng commercial feed, ihalo mo lang doon 2.5 grams 2.5 grams, napakaliit lang ho nun, 2.5 grams. Kalahating kutsarita. So, ang advantage ho nun, number 1, kung hinaluan nyo yon, yung feeds nyo, mas mapoprotektahan sila sa mga yung mga aflatoxin.
yung mga sa amag. Medyo nahihirapan mag-develop ang amag dyan kasi nasubukan natin yung dara kasi, basahin mo yan kinabukasan may amag. Nung hinaluan natin ng atubi yung dara, binasa mo niya yung wala talagang tumuwang amag. And aside from yun nga, pag nakain ng hayop, utilization, so mas mabilis silang lalaki, bibigat. Siyempre, pag nag-self-generate, tumataas ang immune system niya, so may mga panlaban sila sa sakit yun. Okay. Yes. Another questions ni Sir Cosme Capistrano. Gaano po karami atubi for 1 kilo of commercial feeds cattle fattening? Yung inire-recommend natin dyan, yung ginamit ko sa commercial feeds, yung cattle feeds, nilalagay natin 10 grams. Ayun. Pero pwede rin sila mag-experiment na, kasi yung 10 grams ginamit ko yun kasi may sakit eh. Oo. May food and mouth, Hindi mo nila tsaka pet na mag-start payat. ng mababa. Ngayon, pagka yung tumaba nila, reduce nyo ng 5 grams. Baka okay pa rin yung 5 grams. O pag okay pa, i-reduce mo ng 3 grams. O i-reduce yung, kung okay pa, di 2.5 grams per kilo. Kung okay pa yon, gusto namin makatipid kayo. Tulad ng sabi namin sa inyo, hindi ko kami nandito para negosyohin kayo. It's more of to support you. Yes. Sabi ni Pila na kayo, pwede ba lagyan ng catheter yung kambing pag bloated? Catheter daw po pag bloated. Yung parang straw nga na parang sa catheter na nga rin yun eh. Idinudugtong doon sa syringe. Ayan, next. Okay, share ko lang po from Sir Drasorinaxi. Yes, share ko lang po, para dumami ang mga damo, mag-spray lang ng Atovi para mabilis sila lumaki. Thank you. And another one, from Pila na kayo, pwede ba lagyan ng Atovi yung corn silage? Yes. Silage. Pwedeng sprayan. Ginawa na po kasi yan nung isa nating user dyan sa may bandang Ilocos, Ilocandia, na nagtimpla siya 1 kutsarang Atobi, 10 grams, plus 4 liters of water, and then, yun ang ipinang-i-spray niya kapag bago ipasok dun sa mismong plastic. Yes. Then from kay Udam po, bakit ang RTL na manok laging namimilay? Alin? Bakit ang RTL na manok laging namimilay? Yung experience namin doon sa nung araw, yung walang Atobi namimilay. Pero nung ginamitan namin ng Atobi, dinagdag lang namin yon, naka-recover sila. Ako nga explanation ko doon, definitely yung feeds maganda naman yon. So hindi lang siguro na-utilize tong katawan ng hayop. Ngayon, na-utilize dahil meron ng Atobi, o di nakatayo na sila. Katulad din yung ibang mga baboy natin na napipilay, pag nilang Atobi, nakakatayo. Kasi it's more of utilization. Maring hindi na-utilize ng cells doon sa muscles nila o sa nerve. Kaya sila humina yung mga tuhod. So, nung dinagdag lang nila yon, lumakas na sila. Yes. Okay. Siguro po, hinga natin ng payo si Miss Ana para do sa ating mga nanonood ngayon. Ating animal nutritionist, Miss Ana Bachar. Yes po. Sa ating topic, so depende na po dun sa nag-aalaga kung ano po yung available na ipapakain natin sa mga alaga natin, kambing ba yan o baka. Pero kung gusto natin mapabilis yung kanilang paglaki at hindi sila ganong nagkakasakit, mag-research po tayo katulad itong ating pinamamahagi o isinashare sa inyo kung paano talaga yung proper na pag-aalaga ng mga ruminants. So, magbasa po tayo, mag-research tayo, and then kung ano po yung tamang pag-aalaga. And then, doon sa combination ng concentrate plus damo, yan po, talagang tested na po yan, mas mabilis po yung pag-aalaga o yung paglaki ng ating mga ruminants. And then, hindi lang po din basta natin isusuga yung ating mga alaga. So, imamonitor din po natin na tama po bang na nasa oras buhaw yung kanilang pag-inom ng tubig kasi mahalaga po lalo na dun sa mga baka ngayon na summer ngayon na nakabilad lagi sila sa araw. So, bibigyan na po natin sila ng oras para magawa po tayo ng kanilang masisilungan. Dahil after naman nito, tag-ulan naman. So, kailangan may masisilungan. And then, hindi lang din po tayo magbibigay ng basta damo. So, yung binigay namin na damo na dapat nating ipakain,
And then may mga pakain din po na nakakalason doon sa ating mga kambing, katulad po ng eggplant, yung lantana, mga wild eggplant, yun yung mga makikita natin na kala mo talong, pero wag natin po yan ipapakain kasi mga lason po yan. Yung lantana naman po, yan yung mga makikita nating iba-ibang kulay na bulaklak na medyo mabango na matinik, na makikita natin kung saan-saan yan po. Iwasan po natin ibigay natin yan sa makambing dahil yan po ay mga lason. Okay. Sa ngayon po, yun lang po yung aking maibibigay. And then yung remind ko lang din po sa gustong magpa-formulate, open po ang ating Team Atobi para mabigyan kayo ng free formulation. Yun po. Tsaka yung nagtanong kung pwedeng bumili. Actually, lagi namang open ho ang Atobi. Na pwede naman kayong coordinate sa office, to Facebook, ayan, pwede kayong tumawag. At sa ngayon, ang inaano lang natin dyan is yung courier natin, LBC, tapos yung mga Visayas Mindanao, yung, ano ba yan? Yung isang natin, courier, Capex Cargo. Yun. Sa North, ini-schedule natin pag iniipon-ipon, ayun. And then, just the same, abangan nyo po yung although may mga pinaplansya pa kami doon mga rulings para maging maganda yung ating sa Mandon. Kasi I'm sure pakikinabangan nyo po yun. This organization is independent. Kami lang ang nag-conceptualize nito. But then it's more of para sa inyo lahat to. Ang purpose nito is talagang tayong mga farmers na mahilig sa sa livestock, sa mga agriculture, magkameron ng connect. Not only here in the Philippines but also lalabas din tayo sa mga Asia at kumbaga global para magkameron din kayo ng exchange of ideas, improvement, technologies, kung anong ginagawa nila, ginagawa natin. Mag-share lahat tayo. And then of course, after that, kung maganda na yung mga grown nyo, o mag-usap-usap na mga yung connect sa market, o pwede ba kami mag-export kung kulang ka, ganyan, o pwede ba kami import kasi kulang kami rito. But you can discuss the prices of that eventually. Kumbaga wag tayong mag one day millionaire. Ang tingnan nila na lang, yung definitely, yung compensation nyo masusunod. Huwag nyo lang masyado talaga malan. Feed the world first. Feed the world first. Kasi kapag na-accept lahat yung niyan, yung gusto nyo, masusunod naman. For me, it doesn't need to be maging super rich ka, mapasama ka doon sa mga nakalista sa Forbes, o mga billionaire. Kasi after all, pag namatay ka naman, di mo naman madadala yan. Siguro, having enough na to support you, ma-enjoy mo yung life, yung simple lang, makabili ka na isang kotse, may isa kang jet ski, may isa kang yate, may isa kang helicopter, may isa lang, may isa kang private plane, may isa kang private na cruise ship, yun, once in a while. Kung matuloy yung tour sa Mars, o once a month, makapag-tour ka sa Mars, mga simpleng buhay lang na ganyan. Yes, napakasimple po talaga na. Yes. Napakasimple. So, till next na natin sa Farmer's Talk, pakinggan niyo po kami ulit at ipopost namin would be the next topic. And maganda ang topic natin. Maganda next. So, i-surprise natin kasi ilang days lang naman yung yun po. At saka kung meron kayong gustong i-discuss naming topic dito, pwede rin naman kayo mag-suggest. Okay. Thank you very much and good morning. Thank you, Sir WBA. Thank you, Miss Ana. Yes, thank you rin. Ingat po kayo. Okay po. So, maraming salamat sa ginawa ninyong panonood at kahit po tayo tapos na dito sa live stream, pwede pa rin kayo magtanong. Yan, hanggang sa muli, Team Atobi will continue to educate, Share, and inspire others. Bye-bye! bye-bye! Noon ay mahirap mag-alaga at kumita, ubus pa ang oras sa maghapong paggawa. Alagang hayop at pananim, pilit na pinararami, kahit madalas malugi, kunwari ayos lang. Ang masaklap ng pare ko sa buhay na ito, hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw, sumbong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain itong aking pamilya, hindi sumuko, hindi nanghina ang loob, determinadong
ituloy. Nasimulang kabuhayan, humanap ng solusyon, siguradong mayroon. Tanong dito, tanong doon, ako'y hilong talilong na. Pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh. Adobe Technology, Adobe Technology, Adobe Technology, Adobe Technology, Adobe Technology, Adobe Technology. Ngayon ay totoong kumikita na